Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Well, kayo po ay nasa himpilang DWAD 1098 po sa talapitan ng inyong mga radyo at kasalukuyan na kayo po ay nakatuon at nakikinig sa programa at palatuntunang Biyaya ng Diyos Radio Ministry. At ako po ang inyong host na makakasama ninyo sa loob po ng isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po si Brother Dexter Durante. Kumusta po kayo mga kababayan, mga tagapakinig, mga taga-subaybay na patuloy na umaantabay na nag-aabang sa ating pong palatuntunan. At kung sakali man na kayo po ay naglilipat-lipat lamang ng himpilan ng inyong mga radyo and accidentally napunta po kayo sa himpilang ito, well, I believe na though to you it's an accident, but I believe it is an appointment from God for you. Ano po? Dahil ako po'y naniniwala that in the Lord, in God, there is no accident. Kaya nataon po sa iyo, sa iyong paniwala, pero nakatakda na makapakinig ka ngayong oras na ito. So saan man po kayo naroroon na naabot ngayon ng ating programa, ang aking pong dalangin ay kayo po ay nasa maayos na kalagayan at nasa pinagpalang katayuan. At kung sakali man na kayo dumaraan ng mga pagsubok ng buhay, ako po'y naniniwala na ang Diyos ang tanging solusyon kung tayo po'y patuloy na magtitiwala at kakapit sa Kanya. So ngayon pong araw na ito, muli hindi ko na po pakakahabaan ng ating paniwala at alam ko po na excited na po kayong mapakinggan ng pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At ngayong araw pong ito, dahil ngayon po ay opisyal na Disyembre na, tunay po na napakabuti ng Panginoon. It's December today, amen. At napakabilis po ng panahon. Isang araw na lamang po, the whole nation of the Philippines, the whole Christian world will celebrate Christmas Day. Amen. At ito po yung ginugunita natin, inaalala na ang pag-ibig po ng Ama ay ipinagkaloob niya sa sangkatauhan sa pamamagitan po ni Jesus. Kaya ngayong araw na ito, dadalhin ko na po kayo sa mensahe. At dalangin ko po sa Panginoon na mapagpala kayo sa mensaheng inyong mapapakinggan. At ang mensahe po na inyong mapapakinggan ay may pamagat, Jesus, the bread of life. At ito po ay mensahe na amin pong pinagsalusaluhan sa ating pong gawain last Sunday. At nais ko po itong iparinig, ipaabot sa inyo ng mga radio listeners and internet listeners and viewers, na kayo rin po ay makinabang at mapagpala sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dadalhin ko po kayo doon sa araling yon at dalahin ko po na mapagpala kayo. At kung habang kayo po ay nakikinig, meron po kayong mga prayer requests. We are entertaining your text messages, prayer request via text messages. I-text nyo lamang po kami sa 0922-820-9866. Ulitin ko po ang numero, 0922-820-9866 for your prayer request. Maaaring kayo po yung nagtataka bakit kung minsan ay meron bang tinatawagan ninyo siguro. No, because this cellphone is designed only to receive text messages coming from you for your prayer request. Kaya kung minsan po hindi na-entertain ng ating pong staff yung inyong call, magtiwala po kayo, maniwala po kayo. We are tabulating, we are recording, we are putting on record your prayer request, and we are praying for you. Amen? Yun po ang mahalaga, na sa tuwing kayo po ay nagpapadala ng inyong prayer request, kami po ay nananalangin kasama ninyo sa inyong pong mga panalangin. So narito na po ang ating mensahe at ako po'y babalik sa dulo bago po matapos ang ating programa at palatuntunan. John chapter 6, So ngayon pong araw na ito ng linggo ay ang ating pong tema ay halos lahat ay kinuha ngayon sa sulat ni Juan. Kaninang umaga ay nasa John chapter 11, pero ngayon pong hapon ay kukunin natin sa John chapter 6. So kung tayo po ay nasa John chapter 6, samahan niyo po ako sa pagbasa sa panimula. Sa verse 1, mula po sa verse 1, tayo po ay babasa hanggang makarating po tayo sa talatang 14. So samahan niyo po ako sa John chapter 6, beginning verse 1 to 14. So kung tayo po ay naroroon na, let's read. Ang sabi po sa verse 1, And after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover, a feast of the Jewish, was nigh. And when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company
come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. And Philip answered him, 200 pennyworth bread is not sufficient for them, and that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here, which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples. And the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. And they were filled, he said unto when they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over, and unto them that had eaten. And those men, when they had seen the miracles that Jesus did, said, This is of a truth, that a prophet should come into the world. Tayo po ay sama-samang yumuko, at tayo po ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa na kami ay makadalo at makarating sa pagtitipong kagaya nito. At inihiling po namin na sa aming ngayong pagharap sa puntong ito ng pakikinig ng iyong mga salita, hinihiling po namin muli na ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ay igawad mo po sa aming lahat upang maunawaan namin ang mga kapahayagan na nais mo pong ipaalam at ipaabot sa bawat isang naririto. At kami dumadalangin hindi lamang sa mga taong naririto ngayon sa simbahang ito, maging ang mga nasa iba't ibang panig dako ng daigdig mundo na sumasabay sa amin sa pamamagitan ng internet, pagpalain mo rin po sila at abutin mo sila saan mang panig at sulok ng mundo sila ay nakatuon ngayon. Dalangin din po namin na kung sila po'y makakapakinig sa amin pong mga broadcast sa radyo, maging sa internet at kung saan mang paraan at papaano mang paraan nila ito pakikinggan, pagpalain mo rin po sila. Salamat po, Ama, ito po ang aming dalangin. Ang panalangin namin ito ay dinadala namin sa iyo, Ama, ng may buong pagtitiwala na kami po ay iyong narinig. At ito po'y dinalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po muna natin sandali ang Panginoon sa hapon pong ito. So, ngayon pong hapon ay ating pong titingnan at tutunghayan ang mensahe dito po sa John chapter 6 na ating pong binasa na teksto. Sino po sa inyo ang pamilyar dito sa istoryang ito? Na one way or the other, nabasa niyo po ang tungkol dito. Napakasimple po nung istorya. Ano po? Dahil kung mapapansin po natin sa ating pong pagbasa, ito po yung pangyayari at tagpo na ang Panginoong Hesukristo, kasama po niya ang kanyang mga alagad, ay nagpakain ng napakakonting tao. Ilan po ang pinakain ni Jesus? 5,000. Amen? So nagpa-party po si Jesus dyan. Amen? So nagpa-party po siya ng napakaraming tao, pero sabi nga po ng ilang mga theologians, na dalubhasa pagdating po sa mga detalye ng salita ng Diyos, ang sabi po nila that this incident na pinakain is not only 5,000 in number. Sapagat meron pong kultura ang mga Israelita that they never count the woman. Hindi po nila binibilang ang mga kababaihan. Pasalamat po tayo dahil tayo po yung mga Pilipino at hindi po tayo mga Hudyo. And by the way, maisingit ko lamang because ito po yung bahagi ng aking kabigatan din sa panalangin ngayong linggong ito. Puti-puti pinaalala ngayon sa akin ng banal na Espiritu na
Ako po ay humihingi ng tulong na atin pong ipanalangin ngayon ang Israel. I felt bad for the nation of Israel because yung mga national media, yung mga malalaking network na news ay meron po talagang makikita natin yung bias. Ano po yung biases nila towards the nation of Israel. Gaya po ng ilang mga network na gaya ng CNN, gaya po ng ibang malalaking international news network, kung mapapansin po natin, hindi po ibinabalita ang nangyayaring ito at hindi binibigyan ng tinatawag na sentro na tuunang pagkukover ang nangyayari sa Israel ngayon. But they are in need of help in our prayers. Pero ang laman po ng balita ay minomonitor ko po ay ang laman ngayon ng mga international news gaya ng CNN, Fox Network. Ang nilalaman sa Fox, in fairness sa Fox, medyo pinakikita, pero sa CNN na mas common sa mga nasa labas ng Amerika, ang laman ng balita po ay ang pagkamatay ni Fidel Castro. Amen. Kilala niyo po ba si Fidel Castro? Fidel Castro is one of the pinakamahabang naging leader ng Cuba. Ano po? At ito po ay namatay na, hindi po siya pinatay, but he died because of old age, 90 na. Ano po? Pero patay na po siya, pero ito ang laman ng balita. Pero hindi po alam ng marami, lalo na ng maraming Kristiyano na sa Israel ngayon, ay meron pong malaking nangyayaring sunog. At ang paniwala po ng mga intelligence reports sa Israel, ito po ay man-made. Meron pong ginawang arson para po sunugin ang kanila pong mga syudad. Amen? Kaya tayo po ay bilang mga Kristiyano, tayo po ay inuutusan ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Paul sa sulat niya sa Roma, na huwag nating kalilimutang ipanalangin ang Israel. Bakit? Di ba ang sabi po ng salita ng Diyos sa sulat ni Pablo sa Roma, na kung hindi dahil sa pansamantalang pagtigas ng puso ng bayang Israel sa Diyos, hindi po mababaling sa atin na mga hintil ang atensyon at pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung meron man pong salitang utang na loob, meron po tayong utang na loob sa mga Hudyo. Because if they did not have that kind of heart na tumigas, alam niyo po ba, ikaw, ako, tayong lahat ng mga hindi Hudyo ay diretso pong impyerno. Tayo pong lahat ay naka-schedule sa tinatawag na direct flight to hell. Amen? But ito po ay na-interrupt dahil nga po sa pagtalikod ng mga Hudyo at pagtigas pansamantala ng kanilang puso, then the love of God was focused towards us. Amen? Pero ang sabi po ni Paul sa kanyang apila sa mga taga-Roma, ang akin naman pong pakiusap ay idalangin natin ang mga Israelita. Amen? Dahil darating ang araw, darating ang panahon na matatapos po ang ating pong generation as a church or Gentile church, and God will come back to this nation. Pero at the meantime na sila po ngayon ay nasa state pa rin ng pagtigas ng puso sa Diyos, let us continue to pray for them. Amen? So tayo po sandali yumuko, isingit na po natin sa pagitan ng mensahe. Let us pray for the nation of Israel today. Ama naming Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang bansang Israel. Panginoon, alam po namin na hindi po biro, hindi po madali ang kanilang kinalalagyan. Sapagkat napakarami pong galit sa kanila, Panginoon. Ang mga galit na mga bansa ay nakapalibot sa kanila. At marami po ang mga nagnanasa na sila po'y mawala at mabura as a nation. Lord, we believe that this is not a natural act na marami pong galit sa bayan na ito. We believe that this is a demonic act being influenced by Satan and his demons, Panginoon. Kaya nilalapit po namin ngayon ang iyong bayan. Panginoon, proteksyonan mo po sila. Ingatan mo sila, gaya ng iyong pangako at ng iyong salita. Lalo na po ngayon na mayroon pong nangyayaring mga pagkasunog sa kanilang lupain. Lord, we command, Lord, that the demons, that spirit that is causing, Lord, that kind of thing sa lupain yon, in Jesus' name, ito po'y matigil at mawasak. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. So balik po tayo sa John chapter 6. Sa John chapter 6, tinala po ni John ang kanya pong nasaksihan. At dito po sa John chapter 6 ay meron pong isang pangyayari na nagpakain po si Jesus ng tinatawag na 5,000 katao. Now, babalikan ko lamang yung kaninang aking sinasabi. Jewish culture, they never count the women. Binibilang lamang po lagi ay ang lalaki.
Kaya sabi po ng Biblia, 5,000 men. So ibig po ba sabihin, nung oras na yon, nung panahon yon, wala pong babae man lamang kahit isa na sumunod kay Jesus? Don't tell me that Jesus is building a strong men's ministry. Amen? Huwag naman po nating isipin na ang Panginoon ay meron lamang siyang men's fellowship and the women are hindi siya interesadong sila ay turuan ng Ebanghelyo. I don't think so. Tama po ba? Pero dahil nga po sa kanilang kultura, they never count the women, they only count the men. Amen? So 5,000, pero kung sabihin na po natin, just an estimate, bawat isang tatay doon na kabilang sa 5,000 may kanya-kanyang kasamang asawa. So double na po kaagad. Tama po ba? Pwede na po yung 5,000 can be times 2, pwedeng 10,000 kung may kasamang anak, it's more. Pero kahit na po wag na nating palobuhin yung bilang at yung numero ng nakakain doon sa oras na yun, I believe the 5,000 numerical amount is enough to believe that it is a miracle. Amen? Dahil, kaya po, tama na kahit po lamang sa 5,000, sapat na po tayong maniwala na yung pong nangyari ro na isang himala, dahil, pakinggan niyo po yung dahilan, dahil ang ginamit po ay 5 piraso lamang na tinapay, at 2 pirasong isda. Amen? In the natural, how can you feed 5,000 people by just 5 bread and 2 fishes? Siguro, kung pilosopo ka, sasabihin mo, pwede, pastor. Maliliit na kurot lamang. Amen? Sabi ni Pastor Carlos sa akin, ako hindi, amoy lang. Ibig sabihin, dadaan sa iyo tinapay, amuyin mo. Ikaw, amuyin mo. Mabusog ka na sa kaaamoy. At pag medyo malayo, pakikita mo lamang, tingnan nyo lang. At mabusog na kayo sa tingin. Hello? Pero that was not the case. That was not the reality na nangyari po on the ground sa John chapter 6. Dahil sabi ng Biblia, sila pong lahat ay nabusog. Amen? Sila pong lahat ay nabusog. Everybody received enough. Enough food that they need para po sila ay makatawid sa oras na yon ng kagutuman. Amen? So yun lamang po nangyari dito can be considered as a miracle. Isa na po itong himala. Amen? Dahil sa kapirasong tinapay, ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda, 5,000 katao na po kaagad ang napakain. And if you go to the end of the story, hindi lamang po nabusog yung mga tao, sabi po ng ating Biblia, sumobra pa ng 12 basket. Amen? So, ang dami po nung mga excess. So, pwede pa pong magkaroon ng tinatawag na take out. Pero, ano nga po ba ang mensahe dito sa John chapter 6? Was this all about the miracle? Ito bang mensahe sa John chapter 6, ang hina-highlight dito ang himala? Kasi pwede po nating makita rito. But I believe the principle is still there. Pero what is the true message? Yun po yung ating pag-uusapan. Ano po ba yung tunay na mensahe ng dala ng John chapter 6? Kasi pwede po mag-arise dyan that God is a multiplier. It could be possible. And I believe it is true. Amen? Dahil yung po 5 tinapay, 2 isda, dumami po ang nakinabang. So, it just shows that God is a multiplier of things. Amen? Ang Diyos ay nagmumultiply. If you would give Him a chance, and if you can trust Him, God can do that. Because, sabi nga po ng salita ng Diyos sa account ni Lucas, sabi niya, with men, it is impossible. But with God, ano po sabi? All things are possible. So, imposible man dumami yung napakain sa 5 tinapay at 2 isda? I don't think so. Because God is a God of impossibility. At pwede rin po nating makita doon sa tagpong yon kung paano dumami yung tinapay. Ano po ang ginawa ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa akin yung tinapay, ibigay ninyo sa akin yung isda. Amen? At ano po ginawa ng Panginoon? Pinagpasalamat niya ang tinapay at ang isda, at after that, saka po dumami. So another principle that we can see, if you are working on a limited resources, kung kaunti ang tumapasok sa iyong pera, kung kapos ka lagi sa iyong salapi, you can do what Jesus has demonstrated in John chapter 6. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang lahat mong tinatanggap at pararamihin ng Diyos ang iyong kakaunting kinikita. Naniniwala ba kayo na kaya yun ng Diyos?
Amen, na magugulat ka na ganito lamang ang iyong tinatanggap, pero sa ibang paraan pinagpapala ka ng Diyos. One thing I learned from this story also is do not limit God. Amen, do not limit God. Because we limit God by our knowledge. Nalilimitahan natin ang Diyos dahil sa ating karunungan. Dahil we always tend to be tempted to walk by what we see. Kadalasan po kasi tayo ay natutukso na tumingin sa ating mga nakikita. Pero nais ko po ipaalala sa atin ng mga Kristiyano, this reminder is exclusive for Christian. Sabihin nga po natin, exclusive. Bakit ko po sinabing exclusive? Because this thing is not advisable for unbeliever. Amen? Hindi po ito pwede sa mga unbeliever because unbeliever will always work and operate by the principle and system of the world. They walk by what they see. Pero bilang mga mananampalataya, ano ang prinsipyo na dapat nating nilalakaran? Sabi po ng Bible, we walk by faith and not by sight. Paano raw po ang ating prinsipyo na ating dapat nilalakaran? Tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananalig at hindi sa paraan ng ating pandama o nakikita. Because many times our senses are deceiving, but the Word of God is always accurate. Maraming pagkakataon ng ating pandama ay mapandaya. Minsan pakiramdam mo, eto na. Pero yung pala, ikaw ay kanyang sasaktan. But the Word of God will always say a promise. And the promise of God is always 100% accurate and true. Hello? Kaya nga po tayo magsanay bilang mananampalataya na mabuhay lagi sa pananalig. Amen. Kaya nga minsan nasabi ng misis ko, ito'y madalas kong kinekwento sa inyo. Dahil ang mga pinagdaraanan namin sa buhay ay pagsasanay. Naniniwala po ako sa prinsipyo ng accounting. Sabi ko nga, napakasimple lang naman po ng economics. Ang economics ay kailangan yung iyong pumapasok ay mas malaki kaysa sa iyong ginagastos. Pag ang gastos ay mas malaki kaysa pumapasok, kahit hindi ka po accountant, negative yon. Iniwala po ba kayo? Ang gastos mo 100, ang kita mo 50 pesos, paano po yun? Sabi ni Kuya Fred, bankrupt ang kalalabasan mo. Amen? So hindi mo na kailangan maging ekonomista. Hindi mo na kailangan maging accountant. Amen? Dahil talagang kulang. Amen? Kaya nga po, sabi ko, sino mang accountant at ekonomista, pagka po pinahintulutan kong aralin ang aking pong, ito nga si Dominic, nasa accountancy, pag ito minsan ay pinag-experiment, Dominic, ilibro mo nga ako. Bagsak ako lagi dyan. Hello? Dahil lang i-declare mo sa accountant, yung talagang actual na receivables mo, yung sweldo mong talagang pumapasok. Amen? Eh ako po, ang uunahin ko ibibigay sa accountant, yung gastos. O itong aking mga gastos buwan-buwan, mga bayarin, ayan. Pag tinanong na ko ni Dominic, sige po, nailista ko na lahat ng inyong expenses, pero mali dapat yun eh. Ang sasabihin niya sa akin, magkano po ba income? Hindi ko alam hindi pare-parehas Minsan wala, minsan meron. Paano po natin matatama ito? That's where you apply your faith. Hello? That's where, I say it again, that's where you apply your faith. Amen? Doon papasok ang tinatawag na pananalig. Bakit? Because you are not limiting God on what's going in, but you're allowing God to do His thing. Hello? Hindi mo po nililimitahan ng Diyos sa mga paraan ng alam mong pwedeng pagdaanan, pero pinahintulutan mo ang Diyos na gawin niya ang kanyang mga paraan. Pag pinahintulutan mo po kasi ang Diyos, one thing I realize, God can always be trusted. Lagi pong mapapagkatiwalaan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, natuklasan ko, gusto ng Diyos lagi, pag siya ay nagpadaloy ng pagpapala, yung tipong mapapaupo ka at masasabi mong, praise the Lord. Amen? Na yung tipong hindi mo kakalain, biglang may mangyayaring gano'n, and there is only one thing that will come out from your mouth, praise God. Hello?
Kasi pagka po sweldo, 15 katapusan, bira naman, magtapatan po tayo sa mga naka-15 katapusan. Pagka ba kayo sweldo, praise God ka? Hello? Di ba hindi? Pag tumanggap ka ng cheque ng 15, tinatanggap mo yun sa boss, bihirang-bihira, kung meron man, di ko nilalahat, pero ako po'y naniniwala, bihira magsasabing, praise God. Hello? Pero yung mga pagkakataon na walang-wala ka na, tapos biglang may darating na malaking halaga na halos hindi mo naman pinagpaguran, then that's the time you will say, this is God. Amen? Kasi ba't hindi tayo makapag-praise God kung minsan sa sweldo? Because this is me. This is me who worked for it, and I'm entitled for my payment. Amen? Because I deserve it. Pero pag may mga pumasok na mga extra, somebody has been used by God, out of nowhere, He blesses me, then this is God. Hello? Amen. Kaya pansinin po natin yung nangyari dito sa John chapter 6, it is absolutely the work of God. Bakit? Kakaunti pong tinapay, kakaunting isda, pero ipinagpasalamat, pinakita yung prinsipyo, ipagpasalamat mo lamang lagi sa Diyos. Kaya nga kanina umaga, one of the things sa mensahe, let us always develop an attitude of gratefulness. Amen? Sa kanina sa umaga, sinare ko nga po sa inyo kanina that I learned this from my father. Ang tatay ko po, sabi ko nga, because gratefulness, I realize it is not automatic. Hindi po ito normal sa tao. Ang tao po hindi likas na mapagpasalamat. Kaya kailangan mo sanayin ang iyong sarili. At tinuruan ako ng aking ama kung paano magsasanay dahil ang sabi ng Biblia, ang tapat sa kakaunti ay magiging tapat saan? Sa mas marami. Kaya ibig sabihin ng pagtatapat ay hindi rin po natural. Tingnan mo nga ngayong katabi ang pagtatapat, di rin natural. Yan ay kasanayan. Hello? Tingnan mo ngayong katabi, sabi mo, ang katapatan hindi normal. Pero tiyak ko sa'yo, sabi mo, tiyak mo siya, tiyak ko sa'yo, ang pandaraya normal sa'yo. Tama ba ako? Mali. Hello? Amen. Kaya nga po ang katapatan, sinasana yan. Amen? Di ko makalimutan, no, ako po ay minsan, ito naman nung binata pa ako. Dahil pag sinabi ko yung kwento, baka sabi mo, sinungaling ka, nagjijib ka pa dyan, lagay na itsura mong yan. Kaya nung binata pa ako, di ba ako ganitong parang timba nung ako po'y binata pa? Ano po? So, ako po'y payat naman noon. Ang sabi nga ng hipag ko, meron kaming isang pamangkin na talaga pong mula pinanganak ay mataba, hanggang ngayon na matanda na, nagdalaga na, mataba pa rin. Eh di, siyempre, yung hipag ko, mataba na rin siya, ako'y mataba na rin misis ko. At sabi niya, kasi minsan nag-uusap-usap kami, sabi, ang hirap, no? Lumaki na tayo ng ganito. Nagkaroon ng positive words yung hipag ko. Ang sabi niya, kuya, huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung pamangkin natin yun. Sabi ko, mataba naman talaga yan. Sabi niya, yun nga eh. Sabi niya, at least tayo minsan naranasan natin ang payat. Siya, buong buhay niya mataba na. Kaya, doon ko ulit nakita ba, kailangan mapagpasalamat ka talaga sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, naranasan mo maging mapayat at naranasan mo rin kung paano maging mataba. Sino ngayon ang lamang? Amen. Amen. Nakukuha po natin. Ngayon, ang tatay ko po, noong mga panahong bata-bata pa rin siya sa ministeryo, hindi naman po siya, ngayon lumiit na po ang tatay ko eh. Mga 15 years ago or 20 years ago, if you know my father, malaki po ang tatay ko. Alam niyo, napagtanto ko, nakakataba sa pagpapastor, ay ang pag ikaw ay kumana ng Bible study. Pag dinamihan mo ang Bible study, hindi malayong lolobo ka. Dahil naranasan ko po, doon ako nagsimula talagang tumaba. Ano po, dahil imagine niyo noon, ng Bible study ko po in a day, kaya ko po mag-cover ng 3 mga lugar in a day. Ma-Bible study ako sa Pasig, magpapakain nyo, 4:00. May merienda. Lilipat ako Mandaluyong, may dinner. Lilipat po ako ng ibang lugar ulit, may midnight snack. Pag uwi mo, hindi ka na nga makakatulog sa sobrang dami mong kinain. Kaya unti-unti po napansin ko ang aking katawan, lumalaki na. Ano po?
Ngayon, nung panahon yon, ang aking ama, dahil kalakasan pa rin niya sa mga bahay-bahay na Bible study, tinuruan din ako ng aking ama. Sabi niya, anak, pag nag-Bible study ka, wag kang tatanggi sa pagkain. Ang sabi ko, bakit po? Mau-open yung naghanda. Talagang dinala ko yun. Kaya talagang kahit anong ihain, kain ng kain. Ano po? Kahit na hindi ko masabing, hindi na po ako kakakain ko lang doon. Hindi, naghanda yun Kahit magaling ka sa kainan, naghanda, yung kumain ka ulit, talagang sabi ko minsan, ano ba ito, gluto din na ata ito. Hello? Amen, pero sabi yun ang kabilin-bilinan ng aking ama, do not offend your fellow believers. Just pray to the Lord for grace. Kain po ako talaga ng kain. Lumabo ako, ano po. So, ganun din nung kabataan ng aking ama, dahil hindi pa ganun kalawak ang ministeryo niya gaya ngayon. So, tinuruan niya ako one time, ang sabi niya, nakita ko na may nahulog na 25, inaabot niya. Sabi ko nga kanina, pag mataba ka, mahirap yumuko. Gumaganya, may extension Amen? At minsan nakita ko ang tatay ko na halos mapula-mula na para lamang abutin yung barya. Ano sabi ko, pambihira, dati mamamatay ka pa dahil lamang dyan sa baryang yan. No, ang sabi niya, he said this to me, ang sabi niya, anak, remember this, hindi lahat ng tao'y nakakapulot ng 5.25 sa daan. Kaya pulutin mo yan, kunin mo at ipagpasalamat mo sa Diyos dahil biyaya yan. Dahil ito ang kanyang prinsipyo. Pag natuto ka magpasalamat sa maliliit na barya, dadating ang panahon, pagpapalain ka ng Diyos ng mga buo. Hello? And that is an act of gratefulness. Kadalasan sa atin, pagka nakita yung 25, sinisipa na lang. Pero lagyan mo yun ng 1,000 may tali, magpapakamatay yun. Ano mo? Hello? Tama, mali. Sa'yo katabi, tama ba yun? Mali, huwag ka magsinungaling. Hello? Amen. Kaya nga may biro, gusto mo huwag ka maisnatch na cellphone, Cherry Mobile ang bili mo. Talaga naman daw kahit naglalakad ka, ipakita mo pa sa snatcher na nagte-text ka, hindi ka papansinin. Hello, nakukuha po natin. Parang ganoon din yung barya. Pero, di ko makalimutan yung prinsipyo, be grateful in everything that is happening to your life. Pinakita po ni Jesus doon na kahit kakaunti yung tinapay, one of the secret of success is the act of thankfulness and gratefulness. Pinagpasalamat niya yun saan? Sa Panginoon. Kaya dumami po yung napakain. Now, but is that the true message na nais pong ipakita sa atin ng Panginoon sa John chapter 6? It could be. Nandun yung prinsipyo. Pero ano nga po ba talaga yung tunay na mensahe ng John chapter 6? Interesado po ba kayong malaman kung ano talaga ang tunay na mensaheng gustong ipaabot ng pangyayari sa John chapter 6? Is this really about the miracle? Is this really about the multiplication of the bread? Amen? Ito ba dahil lamang sa pagpapakita na dumadami ang tinapay kay Jesus? Is that really the message in John chapter 6? Kaya ako po'y nagtanong sa Panginoon, Lord, I want to be at the center of your will every time I read the Word of God. Ngayon, ang susi sa John chapter 6 ay nasa John chapter 2. Samahan niyo po ako sandali sa John chapter 2 dahil whenever you are reading the Gospel of John, kailangan pong ilagay natin lagi sa ating puso at isipan ang John chapter 2 verse 11. Because this is the theme, ito po yung tema ng sulat na ito ni Juan sa John 2 verse 11. Ang sabi po sa John 2, tingnan po natin sa 2:11. Kaninang umaga ang mensahe John 11. Ngayong hapon, John 6. Ano po, kanina nasa verse 11. Ngayon naman po, babalik tayo sa John 2, verse 11. Now, King James po yung iflinas, but can I make a request yung kaninang HS, ano ba yung translation? HCSB. Amen? Medyo close din po yan sa New American Standard Version tsaka NIV. Ang dahilan kung bakit ko po dyan inilipat, dahil kanina sa King James, ang sabi, this is the first miracle.
Pero gusto ko po yung salita because the word miracle can be translated also sa salitang sign. Sabihin nga po natin, sign. So dito po sa chapter 2, verse 11, pansinin niyo, sabi ni John, nang sinulat po niya, ito pong nangyari sa John chapter 2, ito po yung pag-unang himala na ginawa po ni Jesus. Kaya po tayo nauwi lagi sa miracle because we have trained our mind, we are used to think na yung mga nangyayari po rito is a miracle, but I don't deny it's a miracle. Pero in the mind of God, it is not actually a miracle, but a sign. Hello? Nasusundan niyo po ba ako? Pero dahil nasanay po tayo, dahil what is happening here is not normal, so not things that are not normal, we call it a miracle, or sometimes we call it supernatural. Dahil tatanungin ko po kayo, normal po ba na ang tubig ay maging alak? Hindi yun normal, ano? So, pagka po nakakita ka ng ganung aktual na yung tubig ay naging wine, what will you say? It's a miracle. At sasabihin po sa iyo nung taong gumawa, no, Father, it's Coach Saber. Hindi ninyo masyado kayo seryoso. Baka hindi nyo alam yung commercial. Ano po, nung Coach Saber na pintura? Hindi nyo nga alam. Nahihiya ako sa inyo, mga hindi kayo nanonood ng TV, kayo lagi nagpe-pray. Nahihiya ako sa mga naririto. Masyadong prayerful, wala nang panahon sa television. Amen. Pakisama nyo po lagi ang simbahan sa panalangin. Amen. Kasi mukhang hindi na kayo updated. Amen. So anyway, para hindi naman nakakahiya sa inyo, yung commercial, pininturahan yung simbahan ng puti. Coach Saber is a brand. Brand po yun Parang Boysen, parang Wellcoat. Humanga yung pare, sabi niya, wow, it's a miracle dahil nabuhay yung church. Ang sabi ng pintor, no, Father, it's Coach Saber. Yun po yun, pero hindi kayo natawa So, kaya huli na ako, tatawa pa kayo. Amen. So, balik po tayo dito sa John chapter 2. So, yung tubig, ano po? Yung tubig ay nagipong wine, naging alak. So, syempre, what do you call that? Ano po ang magiging tawag? That's a miracle. Amen? Di po yun normal So, kaya nasanay po tayo, everything that is instant, that is supernatural, is a miracle. Pero ang original na salita po na naroon is not really a miracle, but it is a sign. Hello? Because I do believe that God doesn't want us to be attracted to miracle. God wants us to be attracted to the miracle worker. Dahil proven na po dito sa tagpong ito that people follow Jesus for a miracle but they never follow Jesus because of Jesus. Nakakuha niyo po yun? Na dito sa tagpong ito sa John, libo-libo sumusunod kay Jesus. Watch this. This 5,000 keeps on following Jesus. And ang sabi ng John chapter 6, why did they follow Jesus? Sabi ng John chapter 6, because they have seen the miracle of healing, kaya sunod sila ng sunod kanino kay Jesus. Pero nung si Jesus po ay naroon na sa krus ng Kalbaryo, at nung siya po ay naroon na nagpapaantay sa upper room, how many were left? 150. Amen? Ilan na lamang po ang totoong natirang disciple? Ilan na lamang po yung talaga sumusunod kay Jesus hanggang uli? Actually, sa bundok, no si Jesus ay umaakyat na patungo sa langit, 500 po yun. Amen? Pero nabawasan po yun nung pinaiintay na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Acts chapter 2. Amen? So lumalabas po na nasan yung 5,000? Wala na. Amen? Hindi na po nakasunod kay Jesus. Why? Because they are just following Jesus for a miracle. Pero hindi po yun ang objective. Bakit po yung mga simbahan sa panahon sa Book of Acts ay naging matatag? Alam niyo po ba sa panahon ng Book of Acts, sometimes they rarely see now the miracle. They are being killed. Pinapatay na po sila. Amen? Do you know the history of our church? Alam niyo ba ang history ng ating simbahan? Na yung mga nauna po na mga mananampalataya, they were called martyrs. Bakit? Kasi di mo ba sa Book of Acts, sila po'y pinapatay for their faith. Look at Stephen. Naalala nyo si Stephen sa Biblia?
na dahil sa pangaral ng Ebanghelyo, nabato hanggang sa siya ay mamatay. Naalala niyo po si Pablo, ayon sa kanyang patutuo, ilang beses siya nakulong, nabugbog. At sa isang pagkakataon ay nakaranas siyang literal na siya ay mamatay. Kaya nga naikwento niya sa isang sulat niya, sabi niya, I know a man in Christ. Amen. Sabi niya, meron akong kakilalang tao na kay Kristo na kung sa Espiritu ito nangyari o sa laman, di ko alam, pero nakarating siya sa ikatlong langit. Alam niyo ba kung sino yung inikwento niya ngayon? Siya. Dahil sa sobrang bugbog siya'y namatay. Kaya pansamantala nakarating na siya sa langit. Pero hindi pa panahon, pinabalik siya ng Diyos. Hello? Amen. So bakit po itong mga taong ito, kahit walang answered prayer, they still kept the fire. They still kept the seal. Kahit wala po mga breakthrough sa kanila, I believe na nung panahon po sa Book of Acts, don't tell me na hindi po nila ipinapanalangin na huwag silang patayin. Amen? Don't tell me na hindi nila idinadalangin sa Diyos na huwag dumating yung mga huhuli sa amin na bumubugbog sa amin. Pero pagkatapos silang manalangin, eto na, gugulpihin sila. Yun yung mga panahon na pwede mong isipin, tama kaya itong pananampalatayang aking nasamahan at nadaluhan? Because it looks like God is not listening. Hello? Pero at the end of the day, kahit po sila ay patayin, sabi nga, did you know na si Apostle John, alam niyo po ba kung paano pinatay si Apostle John after sa island of Patmos? Yung John na ating pinag-uusapan niya yun, yung sumulat ng John. Alam niyo ba, ang ginawa kay John, siya ang huling-huling alagad, kaya nga po sa history, siya yung tinatawag na end of the apostolic days, kasi siya ang huling-huling apostol na namatay. Alam niyo ba ang ginawa kay John? Okay, if you don't know what happened to him, gumawa po yung panahon ng imperyo ng Roma, nakakulong na siya sa island of Patmos, doon niya na-receive yung Book of Revelation. Gumawa ng malaking-malaking palayok. Pinakulo ang mantika doon. Amen? Pinakulo. Kahapon, first time ko po maka-experience na pinagbantay ako na misis ko. Subukan natin ito. Sabi niya, gawin natin kakaiba ang pagluluto ng manok. Sabi niya, subukan natin deep fry. Maganda nga pala ang deep fry. Hanggang loob pala, pantay pala talaga ang luto. Kaya lang, lakas sa mantika. Ano po, dahil talaga isang timba ata yung kailangan mo, ilang bote yung ilalagay mo doon, ano po. Pero, paglabas ng manok, talagang maganda luto kumpara doon sa kawali na pabalik-balik, ano po. Well, anyway, si John, pinakulo yung malaking palayok, nilagyan ng punong-punong mantika. Ang problema, hindi fried chicken na inilagay. Siya. Hello? Ginawa po siyang deep fry. Amen? But John, up to the end, never questioned God. Hello? Same thing with Peter. Si Pedro, dahil sa kanyang sobrang paghanga kay Jesus, sabi sa kanya ng Roman Empire, okay, dahil masyado kang panatiko kay Kristo, papatayin ka namin gaya ng idol mo. So, ibig sabihin, papako din siya sa krus. Pero sabi ni Peter, no, I don't deserve to die like like the same way like Jesus. Because He is my master. So, sabi sa kanya, you don't deserve. Pinako siya, baliktad. Nakapako siya, pero kung si Jesus ay yung ulo nasa taas, si Pedro yung ulo nasa baba. At ang paa nasa taas. So, he died the same way like what Jesus experienced. At ang tanong ko po sa inyo, don't you think na hindi po sila nanalangin na huwag po silang mamatay? I believe they prayed. But God did not answer them. Pero bakit po sila nagpatuloy pa rin? Nabawasan ba ang kanilang alab? Nabawasan ba ang kanilang zeal sa paglilingkod kay Kristo? And one thing I found out, because they did not follow Jesus for the miracle, they followed Jesus for who He is. Mahina ang palakpak nyo kasi gusto nyo blessing. Amen? Sumunod sila kay Jesus, hindi dahil sa magagawa ni Jesus sa kanilang material. Pero pinaglingkuran nila ng totohanan si Jesus. May blessing o wala, will still follow you. Kaya nawala yung 5,000 Sumusunod lamang sila kay Jesus dahil may nakikitang kakaiba.
Pero ang tunay na natira ay yung totoong sumunod lamang kay Jesus, hindi dahil sa himala. Amen? Dito po sa John chapter 11, John chapter 6, balik tayo, sorry, hindi pa pala ako tapos. John chapter 2, makita po natin ang sabi dyan, sa verse 11, ang sabi, this is the beginning of signs. So, ang John po ay tungkol sa pagpapakita ng palatandaan. So, meaning, it's not about miracle. It's about sign. Amen? Ito po'y tungkol saan? Sa palatandaan. At yung palatandaan na yon ay upang malathal at malantad ang kalwalatian ng Ama at kalwalatian ng Anak. Amen? So, the sign is pointing the people to God and His glory and to the glory of His Son, Jesus Christ. That in turn, they will believe on Him, put their trust, and put their faith on Jesus. Hello. Kaya pag pumunta po kayo sa John chapter 6, let's now go to John chapter 6. So if the Gospel of John is about sign, so it is not about the miracle. Hello. So the miracle is not the center of the message. Hindi ang himala ang sentro ng mensahe ni John, kundi everything that transpired, though ito po'y nasa anyo ng himala, but it is a sign. Amen? Ito po'y isang palatandaan. Now, atin pong pagmasdan at pag-aralan na, ilang mga mahalagang bagay na makatutulong sa atin to unlock the revelation in John 6. Number 1, in verse 4, look at the timing. In verse 4 ng John chapter 6, the timing is crucial and very important. Sapagkat nung nangyari po ang bagay na ito po'y nataon, hindi po nagkataon. Ibig sabihin, ito talaga'y itinaon. So meaning to say, it's not a coincidence. Amen? It is the will of God that this thing would happen on the day na malapit po yung Passover celebration ng mga Hudyo. John 6:4. Ano po sabi ng John 6 verse 4? And the Passover feast. So kailan po nangyari itong pagpapakain ng 5,000? Nung palapit na ang piyesta ng Paskwa. Ayun, akin lang pong i-accommodate dahil alam ko po na hindi lahat ay nauunawaan yung feast of the Passover. Now, what is the feast of the Passover? Ano po ba itong piyesta ng Paskwa? Yung piyesta po ng Paskwa ay yan po yung piyesta na itinuro ng Diyos na pinau-observe sa Lumang Tipan. Una pong natuklasan yan at natutunan ng Israel nung sila po'y nasa Egypt. Kung familiar kayo, sa panahon ni Moises, ayaw silang palayain ng paraon. Kinailangan ang 10 salot, pero yung siyam hindi umubra. Ayaw talaga matigas yung paraon. Pero nung sumapit yung 10 salot, na sabi ng Panginoon, this time, I believe, I am convinced, Pharaoh will change his mind. Bakit? Dahil sabi ng Diyos, mamamatay ang lahat ng panganay sa ibabaw ng lupain. But God said, and sabi, there will be an exemption. Ngunit sila napapatay ng tupa at kukunin yung dugo ng tupa, ipapahid sa tarangkahan ng kanilang mga tahanan at pintuan. Pag dumaan ang mamumuksa, ano sabi ni Yahweh? Yung may dugo na pamilya sa tarangkahan ng kanilang pintuan, ano sabi? Lalakpasan ng alin? Ng mamumuksa. Pero pag napadaan yung mamumuksa at wala pong dugo ng tupa, dugo ng kordero sa kanilang pintuan, then there will be a casualty. Magkakaroon doon ng kamatayan. Ano sabi ng Biblia, during that night, narinig po ang mga pag-iyak ng bawat tahanan ng mga taga-Egypt because everybody has a casualty. But only the camp of Israel was at peace because they followed and obeyed God. Amen. At doon sinabi ng Diyos na gusto kong tandaan nyo nangyari ngayong gabi. At gusto ko na tandaan ninyo ito at gawin ninyong araw ito ng Paskwa. Kaya po Passover, dalawang salita yun Passover. Ibig sabihin, the death has passed over your house because of the Lamb and His blood. Amen? Kaya Passover. Ibig sabihin, it is to remind them that was such a time in their time na sila'y nilagpasan ng mamumuksa dahil sa dugo ng kordero at dahil sa kamatayan ng kordero.
But that is a prophetic message. Because the true Lamb of God is Jesus. Amen? Na ang tao po ay makakalampas din at makakalaya sa tinatawag na eternal death when they believe and accept Jesus Christ. Amen. Kaya, sabi po rito sa verse 4 ng John chapter 6, kailan daw po ito nataon? Passover. So now, dahil ito'y Passover, Jesus came to fulfill what is written in the Old Testament. Hello? Kaya nga po, di ba, sabi ng Panginoon, I believe it's in Matthew chapter 5 verse 17. Let us check. Puntahan nga po natin sandali Matthew 5:17. For a while, tingnan po natin sa 5:17, Gospel of Matthew. Okay, let's go. Ang sabi sa 5:17, ito po yung time na hindi maintindihan si Jesus sa mga Pariseo, Saduceo, dahil akala nila Jesus came na binabago niya ang lahat ng kanilang mga natutunan sa panahon ni Moses. But Jesus said, ano sabi ni Jesus? Ang sabi niya, think not that I come to destroy the law and the prophets. Sabi niya, wag niyong isipin, wag niyong akalain na kaya ako naparito para sirain, baliwalain, wasakin ang laman ng batas at ang aral ng mga propeta. Pero ano sabi niya, why did he come? Ang sabi niya, I am not come to destroy, but to fulfill. Hindi ako dumating para sirain, kundi upang ganapin. Ibig sabihin, ang lahat ng itinuturo ng batas, ang lahat ng sinasabi ng propeta, it talks about Jesus. It talks about Him. And He is the only one that can fulfill the requirements of the law and can fulfill the prophecies of the prophets. Hello? Amen? Siya po ang may kapangyarihan na ganapin ito. Kaya pansinin po natin sa John 6, magbalik po tayo doon. Now, the timing is so important. The day of the Passover is coming. So, Jesus is sending a message that now, in your sight, it is being fulfilled. Now, pansinin niyo po yung nangyari. Dito sa John chapter 6, hindi po naitala ni John yung bahagi na sinabi doon sa tagpo, na sinabi po doon na medyo gabi na, nagdidilim na, ayaw ng Panginoon na pauwiin ang mga tao. Tama po ba? It was not mentioned here. Dahil ang sabi po sa verse 1, this thing went over the Galilee, which is the Sea of Tiberias, and great multitudes followed him. Pero wala po yung medyo gabi na. I believe in some other synoptic gospel, gaya po ni Mark, let's try checking in the Gospel of Mark. Let's go to Mark chapter 16. Unahin natin sa Matthew. Tingnan natin. Let's look at it at Matthew. Tingnan po natin sa Matthew. In Matthew chapter 14. Wala po dito sa Matthew. Okay, nasa Matthew. Matthew chapter 14 verse 15. Watch this. Ang sabi sa verse 15, and when it was evening, his disciples came to him saying, this is a desert place and the time is now past. Send the multitudes away that they may go into the village and buy themselves food. Yun po yung victuals. So ano po yung timing? Patapos na ang araw, palubog na. Matatapos na ang panahon. Tama po ba ang maghapon? Nag-aalala ang mga alagad. Nagkakaroon po sila ng worry dahil, alam mo, parang ganito ang senaryo. Meron kang bisita, dumating ng alauna, mag-aalas 5 na ayaw pang umuwi. Anong papasok sa iyong isipan? Mukhang dito pa maghahapunan. Hello? Kaya dahil hindi ka prepare, medyo nagpaparamdam ka na, alam mo, meron akong appointment pero totoo lang ako papakain sa iyo, lumayas ka na. Pero para hindi masyadong halata. Ang sabi kunyari ng mga alagad, Panginoon, baka wala na silang mabilahan. Pero ang totoo, nag-aalala na yung mga alagad, Diyos ko, baka tayo ang pagpakainin dito, kaya taboy na natin. Sabi mo sa iyong katabi, ganun ka ba? Sabi ng tsuhin ko sa Amerika, sabi niya, dito sa Amerika, pagka tinanggap ka ng mga Pilipino sa kanilang bahay at pinatira ka, at sa mga unang mga araw ay steak pa ang handa, pinagluluto ka pa ng mga pagkain na masasarap, ibig sabihin, welcome ka pa. Okay?
Pero pag ipinagbubukas ka na ng dilata, lumayas ka na. Ibig sabihin, perwiso ka na, baka gusto mo nang umalis. Ano mo? Anyway, so parang ganun din yung mga alagad. Ang sabi nila, kailangan ng paalisin ito, pero ano sabi ni Jesus? At sabi ng Panginoon, hindi, pakainin nyo sila patay. Kaya nagsimula na silang magsabi ng mga natural na dahilan, sabi nila kulang po ang dala nating budget. Pangalawa, sabi nila kung meron man tayong dalang budget, wala tayong mabibilhan. So maraming circumstantial evidence na talagang imposibleng masustinahan ang pagpapakain sa 5,000. Kahit po sa panahon naman ngayon, mga kapatid, in fairness sa mga disciple, di po biro magpakain ng 5,000. Hello? Yun nga lang magpa-birthday ka sa 200 talagang pahirapan Amen? Tapos ito pa 5,000, more than pa nga yan. Paano feeding ang gagawin mo po doon? Correct. Ilagay mo pa yung circumstances na biglaan ito, walang preparasyon. Mahihirapan sila, mai-stress sila. At ang sabi ng Biblia, nung panahong yun, maggagabi na. Wala na rin silang source na pagkukunan. Pero ano sabi ni Jesus, pakainin nyo sila. Ngayon, ating ngayon tinitingnan, ano ba yung tunay na mensahe? Passover, maggagabi na. Pero ano po ang ginawa ngayon ng Panginoon? Sabi niya, pakainin nyo sila. Nagdahilan ng mga alagad. Sabi nila, imposible. Pero yung bagay na yon, alam na ni Jesus sa sagot ayon sa Biblia. Alam na niya ang solusyon. Sinusubok lamang itong mga alagad. Tama po ba? Kaya sabi niya, paupuin nyo na sila. Ano bang meron? At sabi ni Andrew, sabi niya, ang meron lamang dito ay 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Again, that's a sign. How many signs now do we have? Passover, that's number 1. Evening, that's number 2. Number 3, 5 loaves. Number 5 always signifies grace. Plus add the 2 fishes. How many materials now they have? 7. 7 is the number of God. It's the number of perfection. So now everything is in place. Hello? Now we have the lead. Meron na po tayong lead. Remember, sabi ko po sa inyo, what we are trying to see here is not just the message of the miracle, but what is really the message here. Amen? So ngayon, ang ginawa po ng Panginoon, sabi niya, give me the bread. Binigay po yung tinapay, binigay isda, pinagpasalamat. So pansinin niyo po, pagkatapos po pinaupo yung mga tao, sabi niya, hindi na sila pauwiin, maggagabi na. You know what? When Jesus said, paupuin niyo, maggagabi na, He's not saying, yes, literally, magtatapos na po ang maghapon. That's true. We will not argue with that. But there's another story there. Ibig sabihin po nung maggagabi na, ibig sabihin the time of the human age is fast approaching and they need help because they are in the wilderness. Man is still in the wilderness because of sin. Amen? And now, darkness is approaching. Patapos na ang panahon, hindi pwedeng magtuloy-tuloy sila. Let them sit down. Sabi ni Jesus. At nung sila po uminaupo, kinuha ni Jesus yung tinapay. Then Jesus now started to distribute the bread. From His hands to the disciples, then from the hands of the disciples to the people. Sundan niyo po ha. So what is the meaning of the bread? The bread is Jesus. He is the bread of life. Kaya pag tinuloy niyo po ang pagbasa, tinuro niya yung about the bread. Sabi niya, nakalimutan niyo kaagad yung mensahe sa 5,000. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, pagka-abante nila, hindi na, dito rin sa John 6, but not in this story, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa tinapay ng mga pariseo na may libadura. At sabi ng mga alagad, pambihira, nakalimutan lang natin magbaon, sinermonan tayo. No, Jesus is not telling them na dahil wala kayong baon. Kaya sabi ni Jesus, pambihira kayo, nakalimutan nyo na yung mensahe sa 5,000. Until now, akala nyo pa rin ay problema sa kakapusan. No, He was telling that yung libadura ng tinapay ng pariseo, He's not talking about literal bread. Tinutukoy niya yung maling aral ng pariseo.
Naiingatan nyo na magkaroon kayo ng maling aral sa inyong puso because until now it is true. Wrong doctrine and wrong teaching will lead you to hell. Hello? That's why doctrine and teaching is so important. Because deception is a product of wrong doctrine. Hello? Amen. Kaya sabi ni Jesus, I am the bread. Ako ang tinapay. I am the bread of life. Amen? Kaya nga Passover, nire-remind din sila, ano nangyari sa panahon ng inyong mga ninuno? Wala silang makain, umulan ng manna from heaven. Because Jesus is the bread of life. Now here is the message. Matatapos na ang panahon ng tao and they need to eat. They need life. Kaya hindi nyo dapat sila i-dismiss. What Jesus is trying to teach the disciples, you need to give them the bread. You need to give them the message, the gospel, the good news, because you cannot send them back to sin without preaching the gospel. Amen. Hindi sila pwede pabalikin. Mangangamatay sila kung wala silang ebanghelyo. Because the bread of our spirit and soul is the gospel of the Lord Jesus Christ. Hello? Amen. Kaya sabi ni Jesus, sa akin magsisimula, ipinasa saan? Sa kamay ng mga alagad, at mula sa kamay ng mga alagad, that's the prophecy. That the word of God is me, ibibigay ko sa alagad, ipapasa ng alagad sa tao, and it will be continuous. Nakakuha niyo po yung mensahe ng John chapter 6. It's not about just the miracle, but it's about the representation and the message that Jesus is the bread of life. Na siya ang tinapay ng buhay, na kung wala si Jesus, walang taong maliligtas mula sa sumpa ng kasalanan. Amen? Kaya yun po ang laman ng John chapter 6. It has nothing to do about the miracle. The miracle message is secondary, but the first message in John chapter 6 is Jesus is the answer for the starving world today. Yun ang una pong mensahe saan? Sa John chapter 6, na si Jesus ang tinapay ng buhay. And I want you also to notice, tingnan niyo po ito. And I'm down to my last point today. Nung may sumobra, I would like to ask for your help. Baka ako po'y nagkamali. But I would like to involve you kung gusto niyo pong tingnan. Now go to John chapter 6 verse 12, and this is our final for today. So John chapter 6 verse 12, pwede ba pagsamahin sa screen ng 12 and 13? Pagsamahin po natin yung dalawang verse. John 6:12 and John 6:13. Let's just show it on the screen. Thank you. So ang sabi po sa verse 12, when they were filled, yung tao ay nakakain na. Busog na po ang lahat. Now Jesus talked to His disciples. He said unto His disciples, gather up the fragments that remain. Ano po sabi? Tipunin ninyo ang lahat ng mga natira, that nothing be lost. Pinakikita, everything is so important. Walang dapat na matira. Now, therefore, they gathered them together and filled the 12 baskets. Napuno nila ng mga tira-tira yung 12 baskets. Ano ang laman ng 12 basket? Ha? Ano po nakasulat? Fill the 12 baskets with the fragments of 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Walang natirang isda, tama ba ako? May natira bang isda? Ano lang po yung sumobra? Yung tinapay. Sabi ko, Lord, where is the fish? Why is it that only the bread? Because the message is not about the fish. The message is about the bread. Because Jesus is the bread of life. And pinulit-ulit 5. Amen? The remains of the 5. Meaning to say, the grace of God is overflowing. It never ends. Hello? Sobra-sobra, makakakain na ang lahat ng tao, and the grace of God will never run out. Hallelujah. Amen. So kahit napakaraming tao na nangangailangan ng grasya, you cannot wear out the grace of God. You cannot empty the grace of God, because the grace of God is always overflowing. Glory to God. Hallelujah. Amen.
Kaya napakalalim ng mensaheng dala-dala pala nitong John chapter 6. It's about Jesus, the necessity and the need of the hour. Malapit na pong matapos ang daigdig, and everybody needs to still hear Jesus. And Jesus is still looking for people like you and me para dalhin ang pagkain ito sa nauubos at unti-unting namamatay na mundo. Why? Because every people is in need of Jesus. Lagi po nating iisipin, this is what keeps me going. Sometimes, there are times na, sa totoo lang po, I'll just wanna be true to you. Tao po ako, hindi po ako robot, di ako makina. Sometimes, there are times I felt like, why I'm still preaching? Bakit ako nangangaral pa rin? Bakit ako nag-broadcast pa rin, nag-iibanghelyo pa rin? Minsan, pag iisipin mo, napapagod ang katawan lupa, nabe-burnout ka, nawi-weary out ka na. Pero pag naaalala mo yung mga bagay na there are people out there lining up, going to hell, and they still need the gospel. Parang babalik ka ulit sa iyong isipan at sasabihin mo, kailangan nilang ibanghelyo. Hello? At doon ko po nakuha ang susi na if we want to stay long in this kind of thing, the ministry, everybody, we must be involved in the ministry. Para ka magtagal, kailangan magkaroon ka ng fast passion and vision that every soul is going to hell without Jesus. Everybody. Lahat po ng tao ay papunta saan? Sa impyerno kung wala si Jesus. And if you see that vision, na makikita mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, best friend mo, girlfriend mo, boyfriend mo, papuntang impyerno, and you know the way to heaven, and why are you not saving him? Hello? Ano ang iyong ginagawa para maawat siya at may alis? You have to do something. Dahil ang lahat po ng tao, lahat ay papunta sa impyerno kung wala si Jesus. Because Jesus is still the answer today. Let's bow our heads. Glory to God, Lord. So for a moment, isipin mo ngayon habang nakapikit ka ngayon, isipin mo kung sino ang mga mahal mo sa buhay that you know that until now, kung siya'y mamamatay ngayon, alam mo na siya'y papuntang impyerno. Sige po, think about your loved ones, people that are close to your heart, na kung sakaling, wag naman, pero biglang ma-heart attack ngayon, o biglang ma-aksidente, he is not yet saved. Think about, imagine, na siya'y papunta ng impyerno, patapos ang buhay na ito. And you, if you die, you'll be going to heaven. What will you do today? The first thing that we must do is to pray for them. So I want you to pray for your loved ones. Sige po, ipanalangin ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No, people are going to hell. They don't need to go to hell dahil meron na pong probisyon para hindi na dumaan ng tao doon. Pero pag sila'y napunta pa rin doon, it's not God's fault, but it's their fault. Kaya ngayon po, I sense the Spirit now that God wants us to pray for our loved ones na wala pa po sa Panginoon. Sige po, if you're now praying for them, kasunod na isama mo na rin sa panalangin is, bigyan ka ng Panginoon, number 1, ng wisdom, number 2, ng boldness, ng tapang, lakas ng loob, karunungan, kung paano mo mawiwin ang iyong mahal sa buhay para maagaw mo siya sa impyerno at sa pakanan ni Satan. Tandaan po natin, hindi ata maganda na tayo magkakamag-anak at magkakasama sa ibabaw ng lupa. Pero sa dulo nito, maghihiwa-hiwalay tayo. Dahil sila'y papuntang impyerno, ikaw ay papuntang langit. I want my family and my loved ones to be in heaven. I want to see them there.
Kaya nga po, ipanalangin natin sila. Let us not stop and let us not get weary in praying for our loved ones. At magkaroon tayo nawa ng tapang, ng lakas ng loob, at ng karunungan para mailigtas natin ang mga kaibigan, mahal natin sa buhay. Sige po, pray for your loved ones today. Hallelujah. Ang sabi, it's getting darker. They don't need to be sent home. Unti-unti na rin pong natatapos ang panahon. Hindi po gumaganda ang panahon, ang paligid natin. Time is not now on our side. Wala na po sa panig natin ang oras. At kung hindi po tayo kikilos ngayon, we might wake up one day and say, it's too late, nahuli ata ako. Kaya mabuti po at binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Maybe meron kang anak, meron kang pamangkin, meron kang apo. You know the truth. Alam mo ang katotohanan and you know na sila'y pa-impyerno. Pray for them, and ask God for mercy and favor. At gamitin ka ng Diyos sa pag-aakay sa Kanya patungo sa liwanag. Hallelujah, Jesus. Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. We are praying for our loved ones today, Lord. Dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Lord, bigyan mo nga po ng pangitain ang bisyo ng mga kapatid ko. Sa kanilang mga mahal sa buhay na patungo sa impyerno, na sila po'y maging gamit para maawat ang kanilang pagtungo doon, Panginoon. Yes, O God, Lord. Jesus, Holy Spirit, open up our eyes and our hearts that we may see kung ano po ang kalagayan, Panginoon. Bless your name, Jesus. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Jesus. Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon and allow me to pray for you. Ama naming Diyos, naniniwala po ako na bawat isa sa amin sa loob ng silid na ito ay may mga mahal sa buhay kami na hindi pa nakakakilala sa iyo. At nalalaman din namin, O Diyos, ang katotohanan that if they die today, they will be surely be in hell, Panginoon. Lord, kaya po tinawag na mahal namin sa buhay dahil mahal namin sila. At sa aming pagtataas ngayon ng kamay, Lord, this is a gesture of surrender na isinusuko namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Because on our own strength, power, and will, wala po kaming magagawa. But as we surrender our loved ones to you, Lord, we believe na meron pong mangyayari at magaganap pag inilagay po namin sa iyong kamay ang mga mahal naming sa buhay na ito. It may be our wife, it may be our husband, children, o mga apo, hipag, biyanan, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kaya nais din po namin kung loloobin mo habang nakataas ang aming kamay. Pwede po ba? Kung kami ang kalooban mo para sa kanila, gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming buhay upang maging daluyan ng tinapay ng buhay na maipamahagi namin ito sa kanila habang nalalaman namin na ang panahon ay paubos na ng paubos ang araw at mga sandali. At tulungan mo po kami na maligtas sa mga mahal namin sa buhay. At makakilala sila sa iyo. At magkaroon din sila ng ganitong relasyon kung paanong kami nagkaroon ng relasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sapagkat nalalaman po namin, Panginoon,
that it is not because of our good deeds we are saved. It is not because of our religious rituals, relihiyosong mga ginagawa kami maliligtas. Because there is only one way to heaven, and that is through your Son. Kaya tulungan mo po ang aming pamilya. Tulungan mo ang aming lahi, ang aming angkan. May pangako ka po, O Diyos, na kung isa lamang sa buong pamilya ay sasampalataya sa iyo, sinabi sa aklat ng mga gawa, buong pamilya namin ay ililigtas mo. Kaya mangyari po ang pangako mong ito. Huwag po mahuli, Panginoon, nawa ang panahon ay hindi kami maunahan na dumating ang araw na hindi maligtas ang mahal namin sa buhay. At salamat po, Ama, at naniniwala kami na narinig mo ang aming panalangin. Narinig mo ang aming pagsusumamo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng Panginoon. Nawa po napagpala po kayo ng mensahe na ating pong pinagsalusaluhan ngayon na may pamagat na Jesus, the bread of life. Ano po? What a powerful revelation from the Holy Spirit na ipinakita po sa atin regarding po dyan sa subject at topic na yan na natala po sa sulat po ng apostol na ang pangalan ay si Juan. At gaya po ng aking panalangin kanina bago ko po dalhin kayo sa mensahe, I pray that the Lord, the Holy Spirit will give you revelation and will speak to your heart today. At nawa po ay nakapangusap nga po siya sa inyo po mga buhay ngayong araw na ito. Mga kapatid, dito po tayo sa dulo ng ating programa at palatuntunan. And again, I want to thank all the partners and all the supporters of this ministry dahil kung hindi po dahil sa inyo na mga naniniwala sa ministeryong ito at nananalangin ay hindi po tayo makapagpapatuloy ng halos 1 taon na po tayo sa radyo ngayon. Ano po, at lagi ko nga po pinaunawa that this ministry is independently being provided for by your generous help and support. Ano po, nakatatayo po, nakapagpapatuloy po ang dalawang oras nating programa every week, Saturday and Sunday, at maging yung mga broadcast natin sa internet dahil po sa grasya, biyaya ng Panginoon at dahil po sa inyo na mga naniniwala at nagtitiwala na nananalangin para ito po'y maging mainam at patuloy na gamit ng Panginoon sa paghahayag ng mabuting balita. At salamat din po dahil hindi lamang ninyo, yung iba hindi lamang nananalangin, but there are people also who believe in the ministry and they sow a seed. Nagtatanim po sila ng financial part nila para po matugunan ang pangangailangang bayarin ng ating pong ministeryo. At tayo po'y nangangarap na one day ma-expand po ito, lumawak ito, lumaki ito, maging po itong araw-araw. Pero for now, narito po muna tayo sa 2 araw, Sabado at Linggo. Sabado alas 10 ng gabi, Linggo alas 7 po ng umaga. Pero para po marating natin yon, sama-sama po nating pagtulungan. Kaya kung kayo po ay naahamon ng Panginoon na maging gamit financially dito po sa ating gawain, ano po, araw-araw po, linggo-linggo, it's always a miracle na nakakabayad po tayo. Pero kung kayo po ay hinahamon ng Panginoon na maging pong katuwang para po gumaan ang pasanin. Alam niyo po, ang pasanin ay mabigat pagka po iilan na nagpapasan. Pero pag marami po ang tumutuwang, ano po ay nagiging magaan po ang pasanin. Kaya kung kayo po ay nahahamon ng Panginoon, narito po ang paraan para po kayo maging blessing sa ministry ito. Ipadala niyo po ang inyong financial support sa ating pong BPI account, ano po, sa ating bangko, sa Bank of the Philippine Islands. Ang account number po is 0989-347-837. Ulitin ko po, BPI, account number is 0989-347-837. Ano po? Account number 0989-347-837. At kung hindi nyo po nakuha dahil medyo mabilis, you can text us sa 0922-820-9866. Ano po? At dyan din po sa numerong yan na akin po ibinigay, you can always send your prayer request any time of the day, any time of the week. And we are standing by, our staff are standing by para po kayo ipanalangin. 0922-820-9866. At dyan din po ay amin po kayong hinihikayat kung napapagpala po kayo sa ministry. Text nyo nga po kami dyan at i-encourage nyo kami that the ministry is being a blessing to you. At kung wala po kayong church, mga kapatid, na dinadaluan every Sunday and you want to join us live, gusto nyo po makasama namin sa
sa aming pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. At kung wala pa po kayong simbahan, pwede nyo po kaming dalawin sa 3rd floor ng CRN building dito po sa National Highway, Bayanan, Muntinlupa Road. Malapit po ito sa bagong tayo na Ayala Malls. Dito po sa may Alabang, malapit sa Metropolis Star Mall. So ang landmark po sa ilalim ng building ay ang first floor po is Mercury Drug at sa 3rd floor po naroon ang gawain po natin every Sunday alas 10:30 po, 10:30 ng umaga, at yung isa po ay alas 2 ng hapon. Muli, hanggang dito na lamang po ako at dalahin ko po na napagpala kayo ng Diyos. At kung gusto nyo pang patuloy na makinig at makinabang sa ministeryo, kung wala na po sa radyo, pwede po kayo pumunta sa internet sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Nandun po ang mga pangaral pa na mas marami ng salita ng Diyos at mga babasahin. So God bless you. Hanggang dito na lamang po. Dalahin ko na pagpalain kayong patuloy ng Panginoon for the rest of the day and the rest of the week. God bless you. Until then, ang Diyos po'y napakabuti. May the Lord God bless you continually. Jesus Christ. Come on, one more time. Your love so deep is washing